Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Hello po. Gandang gabi po. Kinakabahan ako. Naka-loudspeaker Hello ka po. ba? Naka-loudspeaker ka ba? Wait lang po. Hello? Okay na po. Okay na po. Naka-loudspeaker ka ba? Ay, hindi po. Ay, naka-handheld ka lang o naka... Nasa kwarto lang po ako. Ba't parang maingay, no? Ano yung bibig mo may sanga, ganon? Ay, wait lang po. Wait lang po. Ano yun? Ano yung sinabi ko? Bibig mo may ayun, sanga? okay lang. Bakit naman? Baka yun, electric fan. Okay. Okay na po. Ay, okay na. Ano Okay na, pinagsasabi ko? po. Yeah. What's your... sorry. Komedyante, kilala mo naman papa mo, di ba? Anyways, Opo. anong pangalan? Jessie po. How do you spell your name? Jessie. Ilan taon na si Jessie? 30 po. 30. Asan ka ngayon? Nasa bahay po. Nasa Cavite. Saan sa Cavite? Laki-laki ng Cavite. 13. Sa 13 po. 13 Martires. Okay. Yes po. Alam mo ka nakahulog ka ng 13 Martires? Hindi po. Kakalipat ko lang. Hindi mo. Ano? Hindi namang... Di ba ang direct translation yun ay 13 Martyrs? Opo. Parang narinig ko na nga po yun. Hindi rin ako sure pero hayaan mo na. Baka tama naman ako. Opo. Baka tama naman ako, no? Opo. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Jessie? Work from home po ako sa isang BPO company po. Dito lang naman sa Cavite po. Oh. So, nasa company ako, nasa 5 years na po ata. Dami po. Sa bahay ka lang? Yes po, sa bahay lang po. Hindi ka lumalabas, gano'n? From time to time po, siguro pag 2 times a month po, ganun, pupunta po ako dun sa mga friends ko sa Imus po, para gumala. Ganun po. So, wala kayong hybrid na once a month sa office kayo? Wala nga po eh. Dati po nung bago mag-pandemic, meron po kaming once a month. Pero ngayon po, 2 years na wala na po eh. Ngayon, parang sa bahay na lang talaga. Ang galing, no? Ang laki ng tipid ng mga kumpanya, no? Yun nga po. Alam ko na yung pakiramdam. Tinan mo, nasa bahay na ako na ngayon. Dito na ako sa bahay nagpo-podcast na. Opo. Medyo nakaka-bored po. Although, yun nga po, medyo tipid. Pero bored po talaga pag sa bahay lang. Well, ang totoo niyan, nararamdaman ko yan lately kasi nakalive ako ng 2 months, di ba? So what I do, kahit na nasa bahay lang ako, pagising ko ng 11, naliligo na ako. Apa. Mga bandang 3 or 4, papunta na ako ng gym. Para meron lang akong sense of schedule. Okay po. Ako naman po gabi naliligo or hapon. Talaga. Anyways, may asawa na ba si Jessie? Wala po. Yun nga po. Boyfriend? Kakahiwalay lang po. Yun po yung ko. Kaya tumapag po ako. Nako po. Yun po. Broken hearted, mandadamay pa to si Jessie. Sorry. Joke lang to naman. Nag-break kayo? Opo. So, alam ko naman po yung dapat kong gawin kasi wala naman akong choice po kundi. Kasi hindi niya na ako binigyan ng choice eh. So, yun po, alam ko naman po. Pero gusto ko lang po ng, siguro po, perspective niyo po, baka may advice pa po kayo sa akin or wala lang, gusto ko lang po ng... How long were you together? 11. 11 years? Yes po, 11 po. Kailan kayo nag-break? Last month lang po. He broke up with you? Yes po. Okay. Ano yan eh, hindi ko lang kung tatama ako dito. Accumulation yan ng maraming mga dahilan, pero may main reason yan. Ano main reason niya? Ang lame nga po eh. Yun po, sabi niya na siya daw yung problema, hindi daw ako. May babae yan. Siguro po. Kasi may history naman siya eh. Pero, yun po. Tell me about the day that he broke up with you. Actually po mansari namin yun. Kaka-11 lang namin nung October, tapos mansari namin November, ganun po.
Doon na sabihin niya date, ganun. Ayun po. Before po kasi nun, parang medyo nagkakaroon kami ng silent treatment. Okay. Kasi nga, nagkaroon ako ng tampo sa kanya ilang beses, ganun. So siya... Bakit ka may tampo sa kanya? Kasi, dahil nakakalipat lang namin dito sa 13, minsan nagpapaalam naman po siya. Pupunta siya dun sa tropa niya sa Imus. Iinom po. Alam ko naman pong iinom eh. Okay lang naman po ako dun kasi kilala ko naman mga tropa niya. Mababait naman po. Pero ang inano ko po kasi doon, nang uwi niya, madaling araw na 4:00. Okay. Tapos po, ang layo po yun ng babiyahin niya. Although nakamotor naman po siya. So, ang ano ko po sa kanya, siyempre po, yung delikado. Kasi kung siya nga po, alam ko naman po na safe naman siya mag-drive. Pero paano po yung mga makakasalubong niya o makakasalamuhan niya, di ba? So, yun po yung naano ko sa kanya lagi na okay, namang, stop. Ganun po. Tell me yung hindi plastic na version. Yan yung charing eh. Paano po? Charing yan. Hindi yan yung totoong, hindi ka nagagalit dahil nagpunta siya para uminom. May ibang dahilan yan. Ano pa bago ko doon? Ayun po, dahil nga, before naman sinasama niya ako. Yun, kasi hindi ka included. Siguro po, ganun. It's ganito, if you're, look na naman, nahuhuli ka sa sarili mong ano. If you're telling me that you trust his friends, and you know that he is safe, may iba kang concern. Di ba? Maghuhula na lang tayo. Kasi ano naman na to Jessie, ano na to? In hindsight na lang naman to kasi walay na kayo di ba? Yes po. Would you have wanted na instead na makipag-inuman siya, pinuntahan ka na lang niya? Yun siguro po na sana ano na lang. Kasi nagsama naman na po kami. Sana yung parang kami na lang. Yung ano po, yung time niya, ganun. So magka-live-in kayo? Opo, for 2 years po. So, ewan ko lang kung tatama ako. So you would have wanted na sana kung mag-i-effort ka na mag-party or mag-have a good time with your friends, date mo na lang ako, parang gano'n. Kasi ano po kasi pag nangihingi ako sa kanya ng time, like rides naman tayo o ano tayo, lagi niya sinasabi na pagod siya, ganun. So parang ako yung lagi nag-e-effort na labas naman tayo, ganun. Tapos so pag sa'yo tinatamad siya. Parang ganun po yung feeling ko na parang wala ka ng effort sa akin kasi ako naman yung ako naman yung taya kasi alam ko namang siya kulang siya kasi nga nagbibigay din siya sa pamilya niya. So parang ako, okay naman ako lang basta bigyan mo lang ako ng time. Ganun. Sa madaling sabi, bakit pag sa family niya, nagagawa niya ng paraan? Ay, sorry, pag sa kaibigan, parang excited. Pag sa kaibigan niya, nagagawa niya ng paraan. Pag sa kaibigan niya, excited siya. Pero pag sa'yo, bakit? Parang basic yung bare minimum. Yun po, yun. Kasi parang kailangan ko pang magmakaawa. Labas naman tayo, ganun. Katulad nung anniversary namin nung November. Ang ginawa lang niya, nagluto naman siya. Nagluto siya ng fried chicken. Tapos, gusto ko talaga lumabas. Kasi nga, 11 years singing anniversary. Gusto ko niya, alis naman tayo kahit sa Tagaytay lang. Ganun naman tayo. Sabi niya, saan naman tayo pupunta? Sabi ko, nagsimba lang tayo. Ganyan. Sabi niya, anong oras na Sabi ko, 3:00 pa lang naman, maaga pa. Tapos, ayun, parang napilitan siya. Sige. So, sa madaling sabi, he no longer makes effort to make the relationship exciting. Yes, kaya umabot ka na sa punto na nakukompare mo na yung effort that he's giving to his friends sa effort na binibigay niya sa'yo. Well, kwentuhan na lang to kasi nakipaghiwalay naman na siya sa'yo. Okay po. Di ba? Okay. Alright. Why'd you call me? Yun po. Hindi ko rin alam. Tawag dito. Yun nga po, ang dahilan niya kasi nung nakipaghiwalay siya, sabi niya sa akin na, yun nga, hindi naman daw ako yung problema. Siya naman daw. Tapos, parang ang sabi niya, hanggang dito na lang ako.
Sabi niya ganun. Ayaw daw niya akong ikulong sa kanya kasi hanggang dito na lang siya, ganyan. Tapos nakatitig lang ako sa kanya, parang nashock ako. Kasi parang 11 years yun, ganun na lang yun. Tapos, And you did not see it coming? hindi po talaga. Although alam ko naman na nagkakaroon kami ng ng cold treatment. Pero hindi ko nakala, naabot doon. So, ayun. Kinabukasan, kinausap ko ulit siya. Natulog siya noon. Ako hindi ako nakatulog. Kasi inisip ko, parang, yun, doon na lang. Tapos kinabukasan, kinausap ko siya. Parang ayaw pa niya. Pero sabi ko, kailan mo pa nararamdaman yan? Na gusto mong hiwalayan? Sabi niya, hindi naman to bago. Matagal na to. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Dahil ba sa ugali ko? Dahil ba sa sakit ko? Kasi, yun nga, hindi ko siya mabigyan ng anak kasi nga, may sakit ako sa reproductive ko. So, ang tagal niya nanginhingi yun sa akin. Kahit isa lang daw. Kahit isa lang. Ba't naman niya hihingin yung isang bagay na alam niya hindi mo kaya bigay to begin with? Yun po yung sabi niya sa akin last year bago kami lumipat dito. Well, ganito wait lang Jessie. Fair yon kung yan ang concern niya. That's fair. We cannot teach him that he is wrong kung yan ang gusto niya. Pero para hingin niya sa iyon ng paulit-ulit kung hindi mo kayang ibigay, that's just rubbing insult to injury. Tapos yun, sabi ko sa kanya, dahil ba sa sakit ko, dahil ba tawag dito, sabi niya, hindi naman ikaw yung problema, ako naman. Yun lang yung sabi niya. Yun, hanggang sa natadala na lang ako. Tapos nag-sorry sa akin. Tapos niyayakap lang ako na niyayakap. Sorry, ganun lang siya. So nag-move out na siya dyan? Yung araw din na yun, nag-move out agad siya. Aray ko po. Sabi ko, kailan ka aalis? Sabi niya ngayon, hindi na ako papasok ngayon sa trabaho, absent ako. Sabi ko, paano yan? Magpalayo ang pasok mo dito ka sa 13 yung trabaho mo, tapos uwi ka sa Imos. Sabi niya, okay lang mag-resign na ako sa December. Ganun. So, wait lang. He has all these plans. Yes po. And you did, oh my God. That's so painful. Ang malala pa nun. Ang sakit naman nito sa'yo. Ang malala pa nun, may pinapirmahan siya sa aking dokumento sa motor. Kasi yung motor na yun, sa akin nakapangalan. Pero siya yung naghuhulog. Wala akong hulog doon. Sabi niya sa akin, pirmahan mo na lang to. Kasi once na binenta ko to, hatian naman kita kasi sa atin to. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, anong balak mo? Wait lang. Sabi niya. Yung document nakaprint na bago niya? Opo. So, planado na talaga niya. Oh my God. Opo. He's been out of this relationship a long time ago pala. Opo. Kasi minsan pag nakikita niya akong in pain dahil nga sa sakit ng puson ko dahil matindi. Kasi ilang beses ako na-ER ngayong taon, 4 na beses, 5 beses. Nakatingin na lang siya sa akin minsan. Tapos yung huli, hindi pa siya pumunta ng ER. Siguro inisip niya, andyan naman yung kapatid ko eh. Ganun. Kaya hindi na siya pumunta. Natulog lang siya. So, yun yung malalang tampok sa kanya na hindi siya pumunta sa ER. Pero hindi ko na-voice out sa kanya yun, na nagtampo ako. Tapos, yung sabi ko sa kanya, anong balak mo? Ba't ka mag-resign? Sabi niya, uuwi daw siya. Saan ko uuwi? Sa probinsya niyo? Kasi andun lahat ng parents niya mga kapatid niya nasa probinsya. Tapos, kasi nakikitira lang sila sa Imos, doon sa bahay ng tita nila. Doon siya umuwi ngayon. Tapos, yun na parang nung pinapirmahan niya ko, parang wala na talaga. Oo, ready na siya. Parang hindi na talaga kabalik. Oh my God. Ay, nako. Pero alam mo yung feeling na hindi ko siya sinisisi kasi parang feeling ko ako yung nagkulang. Kasi ang dami kong hindi mabigay sa kanya eh. Alam ko naman yun ah. Kasi siya yung ma-effort talaga. Ma-service talaga siya eh. Siya yung pinaglulutuan niya ako tuwing umaga. Gigisingin na lang niya ako. Tapos, hinahatid sundo niya ako pag saan man ako pumupunta. So, ako parang kahit yung paglalaba man na nandamig hindi ko magawa kasi nagkakasugat yung kamay ko. So, isa yun. Parang siguro dahil hindi niya ako nakikitang white material. Kaya, say that again. I didn't hear that.
parang hindi niya ako nakikitang wife material kasi parang never na namin napag-usapan ng kasal. Kasi yung sinabi ko sa kanya I have bago a siya question. umalis. I have a question for you. Are you wife material? Tingin ko hindi po. Okay, so he's not Parang wrong. kasalanan ko din. Bakit mo nasabing hindi ka wife material? Although pinaglulutuan ko siya, pero hindi ko kasi malabhan yung mga damit niya. Kasi nga nagsusugat yung kamay ko. Parang feeling ko kulang yung, ako yung kulang ng effort, tapos siya. Siya yun ang nabibigay. Parang gano'n. Kulang. Parang Okay. feeling ko ako yung may kasalanan. Hindi mo naman toko yung paglalaba. Wala namang nakalagay ko na kaninong gender preference yung paglalaba. But who's doing yung kanyang laundry? Siya po nalalaba. Para Sa sa sarili niya. Tapos Hindi po, kanya-kanya po kami kasi yung damit ko maliliit naman. Yung damit po kasi ng lalaki, di ba? Lalo na yung mga uniform, ang kakapal po. Tapos yung pants pa. So ikaw, Yung kamay ko. kaya mo maglaba pag sarili mo. Opo. Pero paglalaba mo, Nalaba. Ganun po. So separate lives pala kayo. Wala kasi kaming washing machine, so ano lang po, as in kamay-kamay lang. Kung sana hindi ka naghiwalay, bibilang ko kayo ng washing machine. Wala na. Magdo-donate na sana. Yun lang. Wala na. How do you feel tonight? I wanna know. I mean, kasi ganito bago mo sabihin sa akin yun. I have a feeling that you are in pain but you understand. Yes. Naintindihan ko. Yes. You Pero understand. hindi ko maiwasan. Hindi ko maiwasan at tuwing gabi. And you don't blame him, no? You don't blame him. Hindi po eh. Yeah. Hindi ko siya biniblame kasi Exactly. feeling ko na out of love siya sa akin. Nagsawa siya. Ganun. Kasi hindi ko na nakakasawa na talaga. Kasi magating naman tayo sa point talaga na ganun. Di na nagsasawa na tayo. Ganun. Pero choice naman kasi natin yun kung magstay eh. Pero sa kanya kasi ko, hindi niya talaga gusto. So, okay. Wala akong choice kundi respetuhin niyo. Gusto niya. Kasi, feeling ko di talaga siya nagigit saya. Kasi ito mga, nagsimula last year, nung nangihingi na talaga siya ng anak. Okay lang? Diyan ka pa? Okay lang po. May tubig ka ba dyan? Okay na po. Okay na po. May tubig ka? May tubig ka. Inom ka muna tapos ligo ka. Charot. Okay na po. Ay, nako. Anyways. Yun lang, nahihirapan lang ako tuwing gabi. Kasi alam ko yung oras ng uwi niya. Na alas 9. Naantay mo pa rin yung time na yun. Oo. Hanggang ngayon, although iniisip ko na lang hindi kasi wala pa kasi isang buwan kaya ganito ako eh. Na maka-move on din ako. Question, are you living with your family? Ano po, isa kong kapatid po, yung bunso kong kapatid, kasama ko dito sa bahay. At least, may kasama ka. Akala ko kasi mag-isa ka dyan. Hindi naman po. Sinure din po niya yun. Siya din yung nagsabi na, dito mo na yung kapatid mo. Kakalipat lang namin nung sabi niya sa akin, dito na yung kapatid mo kasi para may kasama ka tuwing wala ako at saka para dito na namin pag-aralin kasi nag-stop siya, gano'n. So, parang sabi ng kapatid ko, kaya siguro niya ako pinapapunta dito para alam niya na, gano'n. Parang well, we can talaga. have all the assumptions but it happened the way it happened. What do you want to ask me? Hindi ko rin alam eh. Siguro po kung meron kayo may bibigay na perspective nyo, advice nyo, gano'n. Well, ko. I think you contributed why it ended the way it ended. I mean, ganito. I have a feeling that there is another part of his story that he did not tell you. Siguro. Feeling ko. But as we speak tonight, it is no longer within your business. Yes po. Walay na kayo eh.
Let's ask let's try to ask the basic questions. Number one, I mean, are you out of place to feel devastated and brokenhearted, like shattered into pieces? Of course not. How you feel and what you feel tonight is completely normal. And this is gonna go a long time from now. Okay? Now, on the other hand, I understand him. I don't blame him, to be honest. Opo. Alam mo kung bakit? Because it is what he is supposed to do when he fell out of love from you. Yes po. You would rather have him do this kaysa naman pinilit niya mag-stay and yet he no longer has what it takes for you to feel loved. Tama, no? Yes po. Ang sakit lang marinig na 11 years iniwan ka niya basta-basta. Pero ano bang pipiliin natin? Gusto ba natin na yung taong kasama natin sa buhay, napipilitan na lang kasi ang tagal na pinagsamaan? Or maging honest sa atin, no matter how painful the reality is, you deserve to know the reality. Yes po. Maybe what hurts now is that you did not see this coming. Or maybe he did not make you feel it because he wants to protect you to minimize the longevity of the pain or the length of the pain. I don't know. I just know that tonight you are on your own. He's probably happier somewhere. Diba? And I cannot give you any perspective. Kasi hindi ka naman niya pinagsinungalingan eh. Sinabi naman niya yung totoo. Feeling ko lang meron siyang inumit. Ayaw niya lang siguro sabihin. Pero tingin ko po, meron siyang dahilan talaga. O ayaw niya lang ako masaktan. Maybe. Ay. What do you plan to do now? Move on. It will take a long time. Yes po. Yep. Actually, pinagdasal ko naman to. Sabi ko, kay Lord, last year pa, sabi ko, Lord, kung hindi talaga siya, alisin niyo na lang po. Kasi parang, noon kasi, parang matagal ko nang napapansin, na talaga siyang balak magpakasal. Parang naging okay na ako na ganito kami. Kasi as long as masaya kami. Parang kahit wala ng basbas. Pero alam ko naman po, mali yun. Pero yun nga po. Sabi ko kay Lord na kung hindi talaga siya, tanggalin niyo na lang. So ito na siguro yung ano na yung Lord. Sagot niya. Kaya siguro, kailangan ko na lang sundin kung ano yung will niya. Kasi nga, pinagdasal ko eh. I do not know if that's a good thing or painful thing, but diba? Pero alam ko naman kasi na 11 years old doon nag-quit siya before tatawad ko. Ano naman, naging masaya kami eh. Hindi naman, kaya wala akong bitterness sa kanya kasi naramdam naman niya sa akin. Yeah, I mean, you gave him your 11 years, he gave you back his 11 years. It's just painful that it ended the way it ended, but if it's supposed to end, wala namang version to na magiging masaya ka eh. No matter how that 11 years ended, diba? You are going to feel the pain of losing an 11-year-old relationship, no matter how it ended. Tonight you called me because you just want to validate how painful it is, right? Wala na akong pwedeng ipayo sa'yo eh. But I think I have something for you. Ano po yan? You have an open heart, an open mind. Yes po. Yes po. You said this, so ulitin ko lang sa'yo. I feel like when you said, hindi ako naging wife material,
That is your silent admission that at some point in the course of the relationship, you were complacent. If he became too comfortable not to step up and become a husband to you, ganun ka din naman sa kanya. Tama, no? Yes po. So you played the part of why it ended the way it ended. And it ended when it ended. At ikaw ang nagsabi din na naiintindihan mo to. Masakit lang talaga. Tama? That's that. Well, hindi mo talaga ma-appreciate ang lesson nito ngayon because it's too fresh na. But one day it will make sense. It will all make sense someday. Right? Did you have any specific question to ask me before calling me? Gusto mo lang magkwento talaga? Wala naman po. Nagkwento lang. Saka baka lang meron ko yung madagdag na ano. Wala. Po. I think you are very much conscious of how things happen. You were not blindsided with anything. You were too aware. Tama? Yes po. Okay. Oh, and he was, well, I don't know if it makes any sense, but he was at least man enough. Yun po. Yeah. Maayos na naman ako kinausap. Yeah. So, at magandang paghihiwalay yun. Opo. Kaya, na rin ako masabi. Kung marinig niya to, what do you wanna say thank you about? Thank you. Thank you kasi naramdaman ko naman yung masakit. Pinanamdam mo sa akin na mahal mo ako kahit pa paano. Sa loob na 11 years. Yung effort mo, yung act of service mo sa akin. Naman ko yun lahat. At ng mga maliliit na bagay na ginagawa mo sa akin. Dapat na yun. Hindi ako nangihinang sobra. Salamat kasi. Salamat kasi. Nakipaghiwalay ka naman ng maayos. Sorry. Kasi alam ko kung gano'ng gusto yung isang bagay na hindi ko mabigay. Yun. Alam ko rin na mga pagkukulang ako. Alam ko na marami ako kukulang sa iyo. Pero naging tapat ako sa iyo eh. Alam mo yun? Lahat naman ginawa ko. Lahat ng makakaya ko. Kung ako, binigay ko naman. Kung inintindi ko. Kung ano lang yung kaya mo ibigay. Pero yun siya. Wala na magagawa. Kung ayun eh. Kasi
nung una, gusto ko pang ilaban. Pero, halata namang ayos mo na. So yun, sana maging masaya ka. Sana maalala mo yung mga good times natin. Ilambingan natin. Sana makahanap ako ng kung may darating pa. Sana yung standard na binigay mo sa akin. Nakuha ko yun. Yun po. Nahal kita. Hanggang ngayon, nahal kita. Pero, nalagla ko na talaga na hindi na. Kasi, lapit-lapit lang na sila sa buhat ko, pero minsan, di ba na ako pinuntahan? Nagtimta ko puntahan ka, pero hindi ko alam, parang masyado ko napababa yung sarili ko. Ayoko pagtabuyan mo kasi ako eh. Okay po. Okay na po. You know what they say, Jessie? They say that when we fall in love, that person becomes our best friend. Totoo yan. Opo. When we fall in love, that person becomes our best friend. We tell everything to that person. Everything. Tama na. Yes po. Sila yung mga unintended best friend natin sa buhay. Yung mga jowa natin. Well, granting that ang relasyon ninyo ay normal naman. So they become our unintended best friend. The kind of friendship that we will enjoy for a very long time. And when you go separate ways, you lose a part of yourself. You lose a part of the best friendship that you had. And that person becomes your favorite stranger in the past. That person becomes a stranger who knows a lot about the secrets you have in life. Now, bakit ko sinasabi sa'yo to? I'm telling you this because what the two of you shared are intimate part of your life, of your lives together. That no matter where you go, no matter where he goes, those sacred moments, yung mga pagkakataong naging
malihim kayo sa mundo. That there were things that the two of you, only the two of you knew. No one can take that away. Kahit magkajowa ka pa ng panibago, kahit magkaroon ka ng panibagong mamahalin, kahit magkaroon siya ng panibagong mamahalin, the sacred moments, those secrets that you have, or you had, no one can take it away. It will be there. It will be with your favorite stranger. Someone who used to be your best friend. Somebody who knows a lot of your secrets but you will not talk to anymore. And that's painful. Tama? Yes po. But there's the other half. The other half is yung 11 years na yon na punong-puno ng bagay na exclusive sa inyong dalawa, yun din ang nagpakulay ng 11 taon na yun. So it wasn't a waste of time. Yes po. It wasn't a waste of time. Alam mo, Jessie, I'm struggling for words. I don't know what to tell you. Kasi, wala naman akong pwedeng sabihin sa'yo. Paplastikin ba kita? Or what not? Kasi, wala na eh. Walis na siya eh. Niwan ka na niya. Isip ko lang na, paano kung wala kong mahanap na? Well, katulad niya, kasi baka mapag-compare ko. Wala talaga. Wala kang mahanap na katulad niya. Makakanap ka ng iba. Kasi baka mangyari, lagi ko compare, lagi di ba balik ako doon lagi. Parang, naiisip ko, nahihirapan ako. Well, that's why it's called moving on. That's why it's called moving on. Nag-move on ka pa lang kasi. Diba? So normal lang yung nararamdaman mo. There's a lot of what you feel na hindi mo kayang paliwanag sa sarili mo. That's the truth. Tama? Yes po. Oo. Linyang-linya ko ito. Lagi ko sinasabi ito, pero sabihin ko na lang din sa'yo. Alam mo, when we're going through so much pain, the thing is, there's a lot of questions that will never deserve an answer. Will never deserve an answer. One day, when you're better, it will just make sense. Mali mo, kaya pala kayo naghiwalay because life is preparing you for the right person para sa iyo. Lagi ko pinagdadasal na alam ko may plano siya. Alam ko baka may balak talaga siya yung tao. Pakakasalan talaga ako. Ganun po. Yun. I wish you well. Pag naalala mo siya at masakit, iyak ka lang. Pag naalala mo siya at masakit, iyak ka lang. That's the only way to deal with it. I have a wish for him, not for you. Okay po. I hope he finds his happiness. I know not no matter how painful you feel now, you wish him the same. Tama, mali? Yes po. Yeah. I wish him the happiness that he deserves kasi sayang naman ang lahat ng luha mo na ito. Kung iniwan ka niya, tapos hindi rin niya mahanap yung para sa kanya. Para saan pa? Yes po.
I wish him happiness. I also have a wish for you. 2 things. Number 1, I hope someday someone chooses you over anything else. Kahit di ka makapagbigay ng anak, kahit di ka marunong maglaba, kahit hindi ka domesticated kasi maselan kamay mo. I hope that someday someone chooses you. Number 2, my second wish for you. Ready? Yes po. My number 2 wish is, I hope you learn to become a better partner. So you don't have regrets, just like what you have now. Kasi alam mo, pag naiwan tayo, masarap sabihin yung ginawa ko naman ang lahat. Na hindi mo kayang sabihin ngayon. Well, 11 years. It was a good run, tama no? Yes po. Yes po. Well, learn from this. Never ever missed out on the chance to learn the lessons of your own misgivings. Narinig niyo sa akin lagi yan. I will not mean this offensively or sarcastically, but for what it's worth, I want to tell you, Happy Christmas to you. Thank you po. It won't be an easy Christmas, but for what it's worth, Happy Christmas po. Thank you po. Thank you. May gusto ka pang pag-usapan? Wala na po. Okay na po. Okay na po. I'm sorry, Jessie. Hanggang dito lang kaya ko. Okay. It's okay. Goodbye, ma'am. Goodbye po. Bye-bye po. Goodbye po.